Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, may apila na agad ang alkalde ng Zamboanga City na huwag haluan ng politika ang nangyaring school violence. Narito ang politiko update ni RJ Rosalado. Sa kanyang unang araw ng pagbabalik mula Amerika, agad pinulong ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso ang mga school officials kasama ang local police para pag-usapan ang mga security measure na dapat ipatupad kasunod na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Umapela din ang alkalde sa kanyang mga kritiko na huwag gamitin ang insidenteng ito sa pamumulitika. And I'm asking all leaders not to politicize this and not to use this for politicizing. Hinihingi ko po ang mga opinyon ng bawat isa, bawat aspekto nyo. Huwag po natin ipolitika to. Hindi pa rin tapos ang sinasagawang investigasyon ng SITG sa nangyaring school violence, pero nakatutok na lang sa isang motibo ang pulisya, at ito ay ang impluwensya ng larong Roblox sa isipan ng grade 8 student na responsable sa pamamaril. Wala din daw pagkukulang ang Ateneo sa kanilang security measures sa paaralan. Of course, the police report has to be given with finality by Monday. Natatapos na yan. What is important, more important now is that Zamboanga City return back to normal and that the Philippines regains its sense of trust with the school system. Pero tila hindi mapanatag ang loob ng ilang mga magulang sa seguridad ng kanilang anak. Kailangan daw ay mag-invest ang Ateneo sa mga bagong security equipment para hindi na maulit ang ganitong klaseng school violence. I suggest na yung katulad sa airport na metal detector scanner na once may metal sa loob ng bag mo, mag-a-alarm yung scanner, X-ray, metal detector. Nag-alay naman na panalangin at mga bulaklak ang ilang residente sa labas ng Ateneo campus bilang pakikiramay sa mga naapektuhan ng school violence. Kasi we believe na prayer is really important. That's the least we could give and offer to the children and of course to the bereaved family. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo Management na patuloy ang kanilang pagbibigay ng psychosocial intervention sa mga estudyante at guro. Binigay na rin nila mga security footage sa SITG na makakatulong sa investigasyon. We continue to work closely with police investigators. Yesterday, we turned over relevant security footage to the Zamboanga City Police Office and the CIDG. Members of our school community have also been interviewed to help establish the facts. Bilang bahagi ng healing process, isang misa ang inialay ng Ateneo de Zamboanga University para sa mga naapektuhan ng karahasan sa loob ng kanilang school campus. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Itinutulak ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang pagbabawal sa social media para sa mga bata. Anya, may epekto sa kabataan kung mababad sa panonood ng mga violenting content online. Sabi niya, dapat makahabol ang ating bansa sa pagprotekta sa kabataan, gaya na lamang ng mga batas na ipinatutupad sa ibang bansa. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Senado ang panukalang bawalan ang mga edad 16 pababa sa paggawa ng social media account.